Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako po ay very okay sa ngayon. Kanina medyo masama ang pakiramdam natin. Naglakad-lakad, nagawa-gawa at kumain na po ako ng hapunan. Kung saan man kayo ng panig ng mundo, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Sana po ay may natutunan po kayo dito sa ating channel. Hindi lang po about politika guys, sa buhay, sa panghanap buhay, sa computer at iba pa. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ang topic natin for today, bakit nga ba may mga taong insecure sa sarili? Ano ba ang mga dahilan bakit may mga insecure na tao sa ating kapaligiran? Ito po guys ay hindi lang po nagre-refer sa ating kaibigan, mga kakilala, but also sa ating mga kapamilya or even our kapatid or magulang, lolo at lola. So, bakit pag-usapan natin? Para alam natin kung paano tayo mag-adjust sa mga ganon na mga tao. Mental health guys is very important. Kung stress na stress ka, palagi mo yan nakikita ng mga insecure na tao, ano ba ang gagawin? Sa akin iniwasan ko guys, ayaw ko makipag kausap, no? As much possible, I stay away from those people kasi toxic yun eh. So, ano ba mga dahilan? Okay. So, ang insecurity ay pakiramdam ng kakulangan or takot na hindi sapat, hindi magaling, or hindi katanggap-tanggap. Marami po itong pinagmumulan nito. Narito guys ang mga posibleng dahilan kung bakit may mga taong nagiging insecure. Number 1, pagpapalaki or karanasan sa bata. Very common. Kapag lumaki ang isang tao na laging pinapagalitan, ikinukumpara, or kinu-question ang kakayahan, nadadala niya ito hanggang pagtanda. I will give you an example. Bakit ikaw hindi ka matalino compared sa kapatid mo? Ang tangkad mo pero hindi ka marunong mag-basketball. Ano ka, bakit hindi ka nag-yoyosi or nag-umiinom? Ano ka, bakla ka ba? Bakit wala kang girlfriend? Bakit ang pangit mo? Anong gagawin natin kung pangit sa talaga physically? Kukutyain natin para mawasak natin ang kanyang self confidence? Mali po yun guys. Halimbawa, bakit hindi ka katulad ng kapatid mo, maaaring magtanim ng doubts sa sarili. Ikalawa, masasamang karanasan or trauma. Ako, nakaranas din ako nito. Ay, si Jake dyan, bobo yan. Well, elementary high school, medyo hindi ako matalino. Pag college, yun na. Third year or fourth year high school, naka-adjust na ako. Walang future yan. May mga haters nga ako, copy paste lang yan ang kanyang book. Pero naka-publish na ako more than 30 books at may bumibili. Okay, sa Lazada at Shopee at sa mga schools. Self-doubt ay normal sa tao. Pero kung patulan mo ang kanilang sinasabi, importante lang guys, wag kang makinig sa mga ganon na paninira. Baka masira ang diskarte mo sa buhay. Kung feeling mo hindi naman totoo ang pinagsasabi nila, what the heck is that? That is shit, no? Basta wala ka lang tinatapakan na tao at wala ka lang law or mga batas dito sa mundo na binabiolate, go on with your life. Okay? Ang pambubuli or rejection or pagkabigo sa pag-ibig, trabaho or paaralan ay maari makabawas sa tiwala sa sarili. Paulit-ulit na karanasan ganito ay nagbubunga ng hindi ako sapat sa mindset. Very true. Rejection is very common sa business, nalugi, sa trabaho, hindi natanggap, sa love life, nabigo, nag-break up, blah blah blah. Nabasted sa sa nililigawan. That's normal, part of life. But tandaan nyo guys, share ko lang sa inyo. Not everything that we like in life can be possible. Sa isang interview nga si Don Salveta, super ganda yan pero hindi siya pinapansin ng kanyang crush. Okay? Piolo Pascual, guwapo, sikat, mayaman. Pero during his college days, hindi siya pinapansin ng kanyang crush.
Okay? Sa ngayon, sikat sila. Siguro, nagsisisi na yun ang kanyang mga crush, matanda na. Normal lang yun ang rejection, guys. Kung napastid ka, humanap ka ng iba. Diyos ko, marami pang babae sa mundo. May foreigner pa, may transgender pa, may bakla pa kung gusto mo. So, life is short to be wasted for those bullshit, no? Masasabi ko. Kung ayaw nila, ayaw mo, ay, ayaw, ayaw, ayaw mo rin sa kanila. That's very simple. Yun lang ang ano ko sa buhay, no? Kasi kung mapaapekto kasi nila sa kanila, wala ka ng pag-asa sa mundo. Tatlo, kumpara sa iba, lalo na sa social media. Ito guys, no? Okay, ito nakabili ng bagong sasakyan, ako wala kong sasakyan, comparison, no? Wag ganon. Baka hindi mo pa panahon makasasakyan. So anong gagawin mo? Mangarap ka, magtrabaho ka, pag-ipunan mo, may vision ka, execute mo. I'm very sure makabili ka kahit sikanhan lang. Ako nga ang sasakyan ko is sikanhan din, Suzuki Wagon, surplus pa, maraming sila. Pero automatic kasi hindi pa ako marunong hanggang ngayon magmanual. Pero happy ako kay Smells. Even though maraming sira na ayos na din, maraming gastos, pero importante guys is contentment sa buhay, no? Yun lang po masishare ko. Sa panahon ngayon, madali nang ikumpara ang sarili sa iba, sa itsura, tagumpay, yaman o relasyon. Nakakalimutang highlight reel lang ang social media. Yes, monetization, sikat, hindi ito buong katotohanan. Pang-apat, lack of support or affirmation. Very common to sa social media at saka sa ibang tao. Dapat kasi every time that I post picture, maraming nagla-like, maraming nag-heart, maraming maraming nagko-comment. Hindi ganun yun. You cannot please everyone. Ako nga sa totoo lang ha, I have 5,100 followers sa aking Facebook account, sa isang account ko. Content creator pa ako. Pero believe me, may mga relatives ako na hindi nga nagla-like sa akin, nagko-comment, marami sila, isa lang yata nagko-comment or dalawa, or mayroon wala. Pero okay lang yun, I just ignore them. Yun po ang ginagawa ko kasi marami din akong kakilala na mas mabubuting tao na kilala nila ako. Kasi guys, kung babasiya lang natin ang mga likes, kag-affirmation sa social media, naku guys, iba magsusuicide. Bakit nagsuicide yan? Kasi konti na nag-like ng kanyang video or nanood. Diyos ko Lord, napakababaw. Hindi lahat guys ay pwede maging content creator. Pero iba, karamihan sa atin may chance. Importante lang, tuloy-tuloy lang ang ating paggawa ng content. Bahala na si Lord ng bahala, no, mag-marketing or gawin lang natin ang gusto natin. Kapag walang nagtitiwala sa kakayahan mo o walang nagsasabi na mabuti tungkol sa iyo, pwede ikaw mismo ang hindi rin maniniwala sa sarili mo. Very true. Lahat tayo naka-encounter yan, no? Panglima, mental health issues, very common, especially sa US. May nakita nga akong batang babae, tumalon, no, sa building, patay, no? Hindi na alam kung anong dahilan, no? Ang mga taong may anxiety, depression, o iba pang mental health challenges ay may prone sa insecurity. Tama. Hindi ito basta-basta kaartihan, tunay na struggle po ito. Pang-anim, perfectionism, takot na magkamali. May kilala ako dyan, si Mr. Perfectionist. Pero sa totoo lang, nakita ko siya, wala siyang kaibigan na true. Kasi perfectionist nga. At saka, sorry ha, hindi po ito panglalain. Totoo lang. Ang kanyang asawa, hindi naman sa Mr. Perfectionist ka, hindi naman Miss Universe ang tsura ng asawa mo. Mr. Perfectionist ka nga, pero wala ka masyadong kaibigan. Okay? Pero Mr. Perfectionist ka nga, pero marami ka ring insecurities. No? Kilala ko yan. Nagpahamak din sa akin at sa mga kakilala ko. No? Si Mr. Perfectionist. Ay, nako. Yan ang mga tao. Mamatay lang, maraming taong galit. Magpapasalamat siguro kung mamatay ang hayop na yun, no? Yun, mga taong laging gusto maging perfecto, pero kapag hindi nila maabot ang standard nila, sila mismo ang bumabagsak sa sarili nila. Yun po. Ito bumabagsak ng kanyang kapwa-tao kasi gumagawa ng hindi totoong kwento para siraan lang. Ano bang gagawin natin sa mga taong insecure or insecure tayo? Ang insecurity are normal sa kahit kaninong tao.
Pero hindi ibig sabihin wala na tayong magagawa. Meron tayong magagawa or ibang hakbang. Pagkilala sa sariling halaga or self-worth. Paano natin ma-achieve po ito? Baguhin natin ang ating personality. Huwag po tayo mayabang, makipagkaibigan tayo, mag-aral tayo, approachable tayo, huwag tayo maging suplada at suplado sa ating kapwa. Umattend tayo sa mga gathering or mga symposium or seminar, mangilala tayo, no? 'Yun ang sikreto ko. Wala naman bayad most of the time. Or may bayad, maliit lang. Pag-iwas sa toxic comparison, yes, iwasan natin kasi hindi po yun nagdadala ng mabuti sa ating sarili or sa kapwa natin. Pangatlo, pagpapalibot ng positibong tao, yes, always say good to other people at sa sarili. Pag-alaga sa mental health, very true. Alam nyo guys, ibang tao, tinatawanan ang mental health. Mental health or depression is very true, marami nang napatay dyan, no? At uli, pagbabago ng mindset mula sa hindi ko kaya tungo sa susubukan ko muna. Okay, very true. Okay, you take risk. Kung bumagsak ka, try ulit. O kung palagi kang bagsak, well, you need something different solution to your problem, no? Yun lang po guys, medyo mahaba na rin nating discussion, almost 12 minutes na po, pero marami po akong natutunan dito. Sana po may nakuha din ako kayong aral dito, no? Na ang insecurity guys is a part ng tao. Kahit sino, kahit mangyaman ka, sikat or mahirap, in some point of your life you are insecure. Yun po ang real talk at reality ng buhay ng tao. So anong gagawin natin? Mag-adjust, improve natin sarili natin at tanggapin ang mga bagay na hindi natin mabago. Ano po yung ugali ng tao? Kung ganun talaga pakikitungo nila sa iyo, umiwas ka na lang guys. Yun po ang ginagawa ko. At spread positive vibes araw-araw at pray a lot to the Lord. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you sa inyong suporta. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines guys. Paalam. I love you all.